Good. Ano oras ba? Today is November 30, 1:38 p.m. Gumagawa kami ng video ngayon just to update you all yung about sa situation namin. You know, yung alam niyo naman, no, kung pinapanood niyo na itong mga videos namin, I hope na nasusundan niyo kung nasaan na tayo ngayon. So today is 20, how many weeks ba yun? 24 weeks. 24 weeks. So that is 6 months, right? So yon. So bigyan namin kayo ng update kung ano yung mga nangyari doon sa mga weeks na pinagdaanan namin ni Glay. So ngayon nga pala papunta kami sa doctor kasi meron siyang check up ulit. So may check up ulit si baby and si mommy. So yon. So ito, bigay ko sa inyo si wifey. Hello. Ano ba? So nung mga nakaraang linggo, ano bang ginawa natin? Kwento mo yung nangati ka. Wait lang. Ang tawag dito, nag-glucose test pala kami. Last week yata yun. Last week lang. Tapos, first time ko mag-OJTT, no? So, kahit na nurse ako, hindi ko alam kung anong lasa nung pininom sa akin na orange juice. Pero, lasa siyang Royal True Orange nung umpisa. Tapos nung nakakalahati ko na siya, nakakasuka na yung lasa niya. Para buti na lang hindi ako nagsuka kasi sabi ni Ray, pag sinuka ko daw, ulit sa simula. So, good thing hindi ako nagsuka. And, before that, nag-suffer na ako ng itchiness sa bandang side ng belly ko, yung both sides niya. Naging concern kami recently kasi ang hinala nila baka daw cholestasis or yung ang tawag dito, itching sa pregnancy. Pero usually starts daw yun sa both hands at feet. And thanks God, nung nag-run kami ng test to rule out cholestasis in pregnancy, thanks God na negative naman at normal naman yung bile acids. Tsaka yung lipid profile. Liver profile, sorry. Liver function test pa normal naman. So, okay na yun. So, hindi talaga ako makatulog every night for the last 2 weeks. Kasi sobrang kati talaga niya. As in, ang kati talaga niya. As in, ginigising ako in the middle of the night. Para kamutin yun. Para magkamot, maglagay ng calamine. Mag-take na ako ng Zyrtec pero wala pa rin improvement. So I decided na last week din to see a dermatology kasi may rashes na ako sa may side ng belly ko. Nagsusugat na siya. So yun, so I saw a dermatologist sa Virgil, malapit sa bahay, and she gave me some creams to apply. And thanks God, after only few days, 3-4 days of using it, nawala na yung rashes, nawawala ni rashes. Hindi na ako nagigising ng middle of the night para magkamot. Nakatulog na ako ng hindi nangangate. Ang problema ko lang, ano nga pala yung gamot mo? Kung naalala mo, anong pangalan? Binigyan niya ako ng very mild cortisone cream. Meron din yung antifungal cream. Tapos sabi ng doctor, kahit na may a little bit of steroid, okay lang yun sa pregnancy, right? Safe lang daw. Safe, very safe naman siya. Ayun, tapos yun, so okay na. Ang problema ko naman, nagkakaroon ako ng insomnia. Hindi ako makatulog sa gabi. Minsan late na kami, sobrang morning na kami natutulog ni baby, mga 5 AM, 3 AM kami nakakatulog. Hindi ko alam kung bakit. Anyways, yun lang, yun yung mga nangyari sa amin the last few weeks, few days. Ayun, yun lang. So yun, so tapos ngayon, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, di ba? On the way kami ngayon kay Dr. Merlin sa Danat Hospital.
Danat Emirat para i-check si Glay ulit, kamusta yung baby, check yung heartbeat and everything. So we're just excited na makita ulit yung update, dahil lumalaki na si baby. I think 29 centimeters na siya, so we're just so excited. And habang pinapanood nyo to, actually tapos na yung ginawa namin gender reveal na video, pero hindi pa namin pinapakita, hindi pa rin alam ng mga kaibigan namin yung gender, so selected friends pa lang yung nakakaalam. So we're just excited. I hope na mapanood nyo. So yun, so until next time, maraming salamat sa inyo. Bye.